Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At Good evening po. ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa bawat isa sa inyo na matyagang dumadalo sa ating pong weekend worship service. Salamat po sa inyong katapatan at salamat sa inyong katyagaan. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan patungkol sa end of days, tayo po ay saglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, muli po kami ay sama-samang dumudulog sa iyo sa mga oras na ito at kami pong lahat ay nagpapakumbaba at aming hinihiling minsan pa na tulungan mo kami sa gabing ito upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na siyang tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mabuting balita. Tulungan mo rin po ang aking mga kapatiran na kanilang maunawaan at lubusang maintindihan ang aming paksang tatalakayin sa gabing ito. Tumimo nawa ito sa aming mga puso't isipan at nawa po ay maging bahagi ito ng aming buhay, hindi lamang ng aming kaalaman. Salamat po sa teknolohiya na ginagamit namin ngayon upang at the comfort of our home, kami ay makapagsama-sama tuwing araw ng Biyernes. Salamat po sa iyong mga provisions, aming Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri at pagsamba at pagdakila, aming Diyos, aming Amang nasa langit. Sa pangalan ni Yeshua, Amen and Amen. Share ko po ang aking screen, ang aking PowerPoint. Ayan. Kung inyo pong nakikita, ang pamagat ng ating tatalakayin ngayon ay The Last Days Remastered. Now, hindi po ako nagkamali ng spelling dyan, although ang tintalakay natin ay tungkol po sa last days, pero ito po ay last days, no? Remastered. Ano ba ibig sabihin ng days na yan? Well, sa Tagalog po, yan ay nalilito. Nalilito. Bakit po ba? Marami ho kasing tao ngayon ang nalilito at sa dami ng mga pangyayaring nagaganap sa ating pong kapaligiran ngayon. Ultimo, ang mga Kristiyano ay hindi exempted dito. Maging tayo man ay may mga pagkakataon na nalilito na tayo. Ano ba ang mga nangyayari sa ating kapaligiran? Kaya kailangang i-remastered natin ito. Ibig sabihin, ah, sikapin natin na mawala at na hindi tayo malito at tayo po ay nasa tamang pag-iisip natin. Kung ating pong uobserbahan ang mga kaganapan sa ating kapaligiran at lalo na kung tayo ay sumusubaybay sa mga nangyayari, specifically sa Israel, masasabi po natin na tayo po talaga ay nasa huling kabanata na ng kasaysayan, ika nga. At kailan lamang po ako ay nanonood ng may kinalaman tungkol sa rebuilding ng Third Temple. At ang isa pong na-highlight doon ay may naobserbahan sila doon po sa lugar ng Mount Zion sa Jerusalem
na may mga naglalabasan ng mga facts, no, na ito po ay hindi pangkaraniwan, but naobserbahan nilo na maraming lumalabas na mga facts, no, yung mga faxes naglalabasan sa kanilang mga lungga. Now, ito pong pangyayari na ito ay na-prophesy po ito sa Lamentations sa chapter 5, sa chapter 5 verse 18 yata po, no, kung di ako nagkakamali, na isa sa mga palatandaan daw na ang templo ay muling matatayo pag nakita na nila na mayroong mga foxes na lumalabas sa kanilang mga lungga. At sa kasalukuyan po, ito ay nauobserbahan nila, nakikita nila. And meron pong itinayo doon na inapprove ng government ng Israel na Temple Institute ang tawag nila. At dito po sa Temple Institute na ito ay nakahanda na ang lahat ng gagamitin ng mga Hudyo sa kanilang mga sacrifices na gagawin dun sa templo na itatayo. Nandoon na po yung kasuotan ng high priest, na select na nila kung sino yung high priest, may pangalan na, at may blueprint na yung buong templo at nagawa na rin ito ng 3D presentation. So nakikita na nila kung ano yung itsura. So maaaring ito po ay nangangahulugan na talagang we are on the last days. Nasa mga huling araw na po tayo. Kaya ito po ay sasamantalahin ni Satan, hindi naman lingid sa kanyang kaalaman yan, at magdudulot siya ng mga kalituhan sa mga tao. At ang pangunahing biktima niya ay hindi po yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ang biktima ni Satanas para lituhin niya ang mga tao ay yung mga nasa simbahan, yung mga taong simbahan. At hindi po exempted dito ang mga born-again Christian. As a matter of fact, doon po sa talata na ating tatalakayin ngayon, ay makikita ho natin na ang pinaka sentro ng gagawing confusion or panlilito ni Satanas ay nasa mga simbahan po eh. At hindi po exempted dito ang born-again Christians. Kaya kailangan maging maingat ho tayo. Lalo na na tayo'y nasa mga huling araw na. Nawa ay naalala pa natin kung ano yung tinalakay natin sa 7 churches doon po sa Revelation. Whether individually or as a church or as a corporate group, suriin mo nating mabuti kung saan tayo nandoon sa 7 simbahan na yon. At ang sabi po sa atin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, so then let us not be like others who are asleep. So hindi ho tayo pwedeng tutulog-tulog. Kailangan, sabi diyan, let us be alert and self-controlled. So ito pong 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 ay tinatawag po tayo to be alert, maging alisto tayo at hindi tayo dapat malito. At ang isa pong may pangunahing tungkulin sa simbahan ay walang iba para hindi magkaroon ng kalituhan ng mga tao at mabigyan ng tamang direksyon ay wala pong iba kundi yung ministers, mga pastors,
yung pong mga Bible study leaders natin, yung mga leaders ng ating church. And let us not forget na ang pangunahing tungkulin po natin is to preach the truth and not to entertain. Wala ho tayo sa entertainment business. Ang mga pastors, ministers, preachers, hindi po tayo nandyan para mag-entertain ng tao. Nandyan po tayo para magturo ng katotohanan upang ang tao ay magabayan at hindi sila malito at madaya ng kaaway. Kadalasan po, ang mga programa ng gobyerno at minsan ay programa din ng simbahan ay magkaroon ng mga moral reforms upang matransform daw ang nations. Ngunit hindi po moral reforms ang kailangan ng ating mamamayan, hindi po moral reforms ang kailangan ng mga kabataan, hindi moral reforms ang kailangan ng mga tao sa simbahan. Ang kailangan po ay spiritual renewal. Dahil pagka nagkaroon po ng spiritual renewal, susunod po doon yung moral reform. Kaso yung approach na ginagawa, it's either ng gobyerno or ng simbahan, ay inuuna po yung moral reforms. At ginagamit na tool ito para magkaroon ng spiritual renewal. Well, kung ating pong titingnan, yung moral reforms is just a byproduct of spiritual renewal. Dahil yun po ang totoong may problema, no? Ministers are not called to fill a building. Hindi po yan ang pangunahing tungkulin naming mga ministers na punuin ng tao ang simbahan, ang building. Ang amin pong pangunahing tungkulin ay ipangaral ang salita ng Diyos. Ipangaral ang Biblia. Kahit ito po ay popular or hindi. Dahil wala naman po tayo sa popularity contest. Dahil nandyan ang mga ministers, nandyan ang mga Bible teachers, ang ating mga Sunday school teachers, nandyan sila upang gabayan ang tao sa salita ng Diyos, ituro ang salita ng Diyos. No matter what's drawing the crowds or making them run, that should not be our focus na makadraw ng crowds, na makahikayat ng crowds para dumami tayo. Ministers are called to equip God's people, not to give them warm fuzzies or yung mga gusto lang nilang marinig. Kaya um, ako po ay talagang nanghihinayang kapag araw ng Biyernes na ano uh, I'm not sure but since we started ito pong ano natin, itong ating online na ano natin na ito na nasa comfort tayo ng tahanan natin, marami pa rin po sa mga kapatiran natin ang hindi dumadalo. Na ang tanging layunin natin ay para ma-equip kayo. Yung pong LOL natin, bakit ba tayo naglagay ng LOL every first Sunday of the month? Upang nang sa ganon ay ma-equip tayo. Kaya po ang ginagawa ko, yung aking ipinreach the whole month, ay ginagawan ko siya ng mga questionnaire at ginagawan ko siya ng sagot at isinasummarize ko po yun at ibinibigay ko ito sa mga LOL leaders one week before. Ito pong Friday na ano natin, na meeting natin. Kaya ho natin dinesign ng ganito ito na yung ating tatalakayin ngayon ay magiging discussion natin sa susunod na Friday. Kaya nagpi-prepare po ako ng mga questionnaires
At yung mga questions na yon ay may mga sagot na doon para mag-guide yung ating mga facilitators. At ipinoprovide ko rin po yung buong summary. At ito po ay naka-post pa ito sa Facebook. So, ang tanging gagawin lang ng tao ay umattend, makinig, makipag-participate, no? Kaya kung napansin nyo, sinimulan ko po yung aking mga pangungusap sa pamamagitan ng pagpapasalamat po sa inyo na kayo ay matyagang dumadalo, matyagang nag-aaral sa mga facilitators. Thank you very much. This is part of the equipping task ng mga ministers, ng mga pastors. So, kaya um, nawa, nawa po ay maraming mga kapatiran ang magka-interes, no, na umattend ng Friday, umattend ng LOL. Hindi po ito para sayangin ang oras ninyo, kundi um, ito po ay para mag-participate kayo dahil kung hindi po kayo magpa-participate, kung hindi magpa-participate ang mga kapatiran natin, then I can only do so much. Para ma-equip kayo, kailangan mag-participate kayo eh. No? So kaya ginagawa ko po ang lahat ng aking magagawa para ma-prepare ang mga lessons and yung pong mga nagbibigay ng training sa atin, that's part of the equipping. Aatenan lang. Diba? Minsan, hindi lang minsan, madalas, may libreng pamerienda pa. Tayo ay nasa na maayos na building. Binigyan tayo ni Lord ng magandang building, magandang conference room, magandang facility, magandang parking, magandang sound system. All we have to do is just to participate, take active part. Dahil kahit anong hindi po pwedeng ako lang eh. Hindi po pwedeng si Pastor Ed lang or yung mga Bible study leaders natin o yung mga teachers natin. Kailangan po talagang mag-participate, mag-take part, mag-take ng active part yung mga tao para ma-equip sila. No? So they are called to deliver the unchanging word, salita ng Diyos in an ever-changing world. Kaya nga itong mundong ito, makita natin po talagang nagbabago ito. Pero ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. So what can place any nation on the right track to following God? Ano po ba? What can truly turn it right side up? Sabi nga po, you can get rid of all the bars, but you still have alcoholics. Kahit na tanggalin mo ang lahat ng mga beer house dito sa buong Pilipinas, meron pa rin mga alcoholic pa rin. You can get rid of all the abortion clinics, but you still have abortions. Kita natin, kailan lang nasa news yan, no? Na merong isang abortion clinic na sa Cebu, no, na ni-raid. So, hindi po mawawala yan. Nandyan yan dahil makasalanan ang sangkatauhan. Moral reform has never brought about spiritual renewal. Yet, ito po yung sinasabi ko kanina, spiritual renewal will always bring about moral reform. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito po yung role ng bawat isa sa atin. Now take note, ito po ay sinabi ng Diyos sa bayang Israel, sa kanyang bayan, sa kanyang tao, hindi po dun sa mga pagans. So in a way, ito po ay para sa born-again Christian. Kasi sabi niya, if my people, hindi po yung mga karatig bansa nila, kundi sila mismo. And kung i-relate po natin ngayon, sa atin, tayo mismo, hindi yung kapitbahay natin na hindi mananampalataya, hindi yung kasama natin sa opisina na hindi mananampalataya. Ang panawagan pong ito ay para
sa mga born-again Christian, sa mga mananampalataya. Dahil ang sabi diyan, if my people who are called by my name, ano po ang panawagan? Will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So, ang panawagan po is for God's people to repent. Meron po bang ganon na sila ay mga hinirang na ng Diyos, mga believer na ito, mga Christian na ito, ay kailangan pa pong mag-repent? Mamaya po makikita natin ang katugunan dyan. Meron tayong laging binabanggit sa Biblia na sa matagal na panahon mali po ang pagkaintindi natin. Mamaya po yan kung aabot tayo. So, ang panawagan po sa atin is for us to return to God's Word and not tradition. Kaya kung mapapansin nyo sa church po natin, unti-unti na po, we are getting rid of the tradition. Isa na po dyan yung Christmas celebration. That's part of tradition. No? And unti-unti po, pumupunta na tayo sa kung ano ang commanded ng Bible. Ano ang sinasabi ng Word. And we are commanded to memorialize the 7 feasts of the Lord. And we are there already. Kaya by 2026 po, talagang ang full concentration ng church natin is to memorialize the 7 feasts of the Lord. No? Unti-unti na po tayong bumibitaw sa tradisyon. Although some of the tradition, don't get me wrong, hindi naman po masama. May mga tradisyong mabuti rin naman. Pero kung ang tradisyon na ito ay hindi po na aayon sa salita ng Diyos, then we have to get rid of that. So, ang totoong revival po is very rare at often it's unpopular. Now, Pastor, nakamute po kayo. ayan. Okay na po? Okay nga po. Ayan. Thank you, Trix. Thank you. So again, going back with reference to doon po sa binasa natin kanina, it's the people of God who need to be brought back to His ways. Pansinin po natin mga kapatid, napakaraming churches, so-called Christian churches, doing things that are not biblical. Nakakalungkot po. Pero totoo yan. Ang dami ho nating makikita niyan sa YouTube. Ang dami nating nababasang ganyan. Mga kaibigan pa natin, no? So, it must be the people of God who needs to be brought back to His ways. So, it's time to turn from the traditions that have been passed down and pursue the whole Word of God. No? Little by little, alam kong hindi ho madali. Yun lang hong hindi pagkain ng baboy. Lahat tayo nag-i-struggle dyan eh. Kasi sa buong buhay natin, kumakain tayo niyan eh. Pagkatapos biglang eto, nung nakita natin sa Word of God na hindi pala dapat, ilan ho sa atin, kasama na po ako doon, na nag-struggle dyan. No? Pero kailangan nung gawin eh. Kailangan nung gawin dahil binuksan ng Diyos ang kaisipan natin at tinuruan tayo, then para saan? Kung hindi po natin gagawin yung itinuro sa atin. So the word that Isaiah said stands forever. But true revival is not something that is popular. Kaya
Sabi ko nga dyan, just ask the prophets. Pag tingnan natin, wala akong propeta na nangaral sa kanilang bayan na naging sikat sila at hinangaan. Karamihan nung sa kanila pinatay. Yung 12 disciples ni Jesus Christ. Talagang karumal-dumal ang kamatayang sinapit nila. At ang mga propeta po na naghayag ng katotohanan ng salita ng Diyos ay pinaslang. So, hindi po madali, no? Hindi madali. Kaya nga, for every Elijah, you will have 450 Baal prophets. Tatandaan niyo po ba yan? Yung kwento na yan? Na si Elijah yung nanindigan, di ba? Nagpadala ng fire from heaven. For every Noah, you will have a vast multitude saying it's not going to rain. Ilang taon po tinatayo ni Noah yung arko niya, yung barko. I think, if I'm not mistaken, 100 plus years. And tinayaw yon sa may gitna ng disyerto na hindi umuulan. Kaya pinagtatawanan si Noah at ang kanyang pamilya. Pero dahil yon ay salita ng Diyos na inutos sa kanya, kahit na hindi popular, kahit na pagtatawanan siya, ginawa niya. Pero at the end, nakita natin, sila lang yung naligtas. So to stand by the truth of God against the current trend of the church is always unpopular and may be downright dangerous. For the truth makes us test the foundations and not count the numbers. Churches, hindi naman ho siguro lahat, pero majority siguro ay masasabi nating mas nakafocus sa number ng uma-attend sa kanila. Sa pagpaparami ng a-attend sa kanila. Minsan hindi mo na malaman kung tama pa ba ang motibo. No? Kung talaga bang ang layunin ay para masave yung mga tao o ang layunin ay para dumami lang sila doon sa simbahan at lumaki lang sila in numbers. So, kaya dapat maging maingat po tayo dyan. No? So in a day when the church has taken on the mentality that bigger is better, it seems that almost anything goes to keep the numbers up, whatever it takes to tickle the ears. So may kaisipan ho kasi ang mga simbahan that bigger is better. Na habang mas malaki, mas mabuti. Kaya gagawin ang lahat upang yung number ay hindi bumaba at ito ay dumami. Today, ministers tickle the ears of their congregations because that is what the people are looking for. Consider the words of Paul in his second letter to Timothy. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, "For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear." So, kaya makikita po natin na mga so-called Christian churches ay kinokopya yung approach ng mundo dahil yun ang may appeal sa mga tao. Para yung mga tao bumalik-balik, para yung mga tao ay mag-akay pa ng ibang mga tao para dumami sila in numbers, no? So today's world is based on entertainment. Yan po ang mapapansin natin. At nawa po ang church natin ay huwag mahulog sa ganito pong trap na ang ating pong layunin ay to entertain people. No? At nawa po wag akong malagay sa sitwasyon na ang aking pinipreach ay yung kung ano yung gusto nyong marinig para wag kayong umalis, para kayo ay bumalik, para kayo ay mag-akay pa ng kaibigan ninyo. Nawa po, ipanalangin po natin na ang aming ipipreach, lalo na kaming dalawa ni Pastor Ed, ay hindi para i-entertain kayo, hindi para kung ano ang gusto nyong marinig, kundi kung ano ang
sinasabi ng Biblia, kung ano itinuturo ng Biblia. So whatever the venue may be, if the people are not entertained or hearing what they want to hear, they will leave. At ito ang isa sa mga kinatatakutan ng pastor. Yung umalis ang tao, lumipat sa ibang simbahan, no? At magreklamo dahil mabuti na nga po ngayon, hindi ko na ho naririnig sa church natin, no? Wala na ho akong naririnig, thank God, na nagsasabing hindi naman ako na-bless sa service kanina or hindi ako nabe-bless dito sa church na ito. Wala na po akong naririnig niyan eh. Nung araw po, nung ako'y nagsisimula, may mga ganyan po eh. No? Hindi hindi na bless sa praise and worship, hindi na bless sa preaching, hindi na bless sa prayer. Sa ngayon ho, thank God, kasi wala na ho ako naririnig na ganyan eh. Na mga tao, na mga reklamador, na hindi sila na bless. Ang daming hindi na bless sa yun nga po sa music, sa praise and worship, hindi na bless sa song leader, hindi na bless sa pastor, sa preaching. So far wala naman po ako personally, no, na lumapit po sa akin at sinabing, pastor, hindi ako na bless sa preaching ninyo, no. Ang kadalasan no, pagkatapos kong mag-preach, may mga lumalapit po at nagtatanong, no, which I really like. Kasi nandun, ibig sabihin, interesado sila na matuto pa. Kaya nga po, meron tayo nung LOL natin para doon ay mahimay-himay natin yung pinag-aralan o yung ipinreach ko nung Sunday. No? Kaya sana po ito ay daluhan ng ating mga kapatiran. Now, is there anything wrong with entertainment? Of course not. But entertainment, giving the people what they want, should not be what drives the doctrine that is preached. Huh? So what should be the foundation of the doctrine that is established? Consider what Paul said in his first letter to Timothy. Ito po, pakinggan nyo maigay. 1 Timothy chapter 1 verse 8. Sabi ni Paul kay Timothy, we know that the law is good if one uses it properly. Ano yung tinutukoy po ni Paul kay Timothy na law? Well, we have learned that already. Alalahanin nun natin, ulitin ko ito, sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon ng mga disciples, wala hong nakasulat na New Testament. Ang nakasulat ay ang Torah. Kaya nung sinabi po ni Paul kay Timothy, we know that the law, he was referring to the Torah, the instructions of the Lord, the first 5 books of the Old Testament. At ang sabi niya is good, no? Yung pong Torah is good if one uses it properly. So andun po yung emphasis. Kung ginagamit at ine-execute ng tama kung ano ang nakasulat sa Torah, that is good. Pero kung hindi po na-execute yon, then wala pong silbi sa tao yon. Kailangan isagawa, kailangan i-execute. Pero paano ma-execute yon kung hindi alam ng tao yon? At paano malalaman ng tao yon kung hindi ituturo yon? Paano naman matututunan ng tao yung kahit may nagtuturo kung hindi naman uma-attend? Di ba? Kaya kailangan talaga ng hindi lang pastor ang may responsibilidad. Hindi lang yung ministers, hindi lang yung mga Bible study leaders. Yung ding mga uma-attend, yung mga participants, kailangan may participation din sila doon. Kailangan kung papaanong yung mga pastors, Bible study leaders ay nag-aaral ng husto, kailangan mayroong sipag din doon sa mga tao na umattend. No? Dumalo sa mga pagtuturo, dumalo sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sabi nga ni Paul kay Timothy, the law is good
if one uses it properly. But the question is, how can somebody use it properly if he doesn't know about it? And papaano niya naman malalaman yun kung walang magtuturo? Now, kung may nagtuturo naman at hindi naman siya uma-attend, then paano niya malalaman yun? So kaya po, yan ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang lito, ang hindi alam kung ano na ang nagaganap, hindi alam kung ano ang gagawin, at nakikinig na lang sa opinyon ng tao. In Colossians chapter 2 verses 2 to 4, ang sabi po diyan, my purpose is that they may be encouraged in heart and united in love. Pakinggan niyo pong maigi to ha. My purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. So ano po ibig sabihin nung hinighlight ko niyan? Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. From this statement, makikita po natin that Jesus Christ is the Word, because you get the wisdom and the knowledge, no, through the Word of God. So kaya po yung sa John sabi po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. So ano pong word ang tinutukoy doon? No? In the beginning, sabi nga po, so sino po yun? Walang iba kundi si Christ. Kaya sabi diyan sa Colossians 2, Christ, in whom are hidden all the treasures. Kay Christ lahat ng treasures ng wisdom and knowledge. And where do you get wisdom and knowledge? From the Word of God. Which Word of God? It's the Torah. It's the wala po kasi nung sunulat tong Colossians na to, wala pa pong New Testament. It's referring to the Torah, referring to the Old Testament. In Colossians 1:19, it says, for God was pleased to have all His fullness dwell in Him. So the fullness of God, God the Father, dwelt in Christ. And Christ being the Word. Thus, everything is to be founded in His Word, mga kapatid. John 14:26, but the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Now, this is Jesus Christ telling His disciples that the Holy Spirit, whom the Father will send in His name, will teach the disciples all things and will remind them of everything that Jesus said to them. Now, pag binalikan po natin kung ano yung mga itinuro ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, it is all in the Torah. Jesus Christ, wala pong ibang Bible si Jesus Christ na ginamit nun, kundi yung Torah. Yun ang itinuro ng Panginoong Jesucristo sa kanila, kaya sa kanyang pag-alis, ang Holy Spirit ay darating upang ang Holy Spirit naman ang mag-remind at magturo sa kanyang mga disciples nung kanyang mga itinuro sa kanila. At wala siyang ibang itinuro sa kanyang mga disciples kundi yung pong Torah. Yun ang kanilang pinapractice, yun ang kanilang ginagawa. In 2 Timothy chapter 4 verse 3, sabi po dyan, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Darating po yung time na yon. At ito ay nakikita na natin sa kapanahunan natin. Na ang gusto ng tao, ang marinig niya ay kung ano yung gusto niyang marinig.
Hindi yung kung ano yung dapat niyang malaman. Kung ano yung desire niya. Kung ano yung may appeal sa kanyang flesh. Yun ang gusto niyang marinig. Kaya marami po ang mga nahuhulog sa trap na ito kasi natatakot ang mga pastors, natatakot ang mga leaders na umalis sa church yung mga members. Kaya kung ano yung makaka-please sa kanila, kung ano yung gusto ng member, ay yun ang ituturo, yun ang ipipreach, yun ang at kung ano-anong mga programa ang gagawin para mapanatili lang yung mga tao sa church at huwag lumipat sa iba. Now, ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid kanina, na madalas ay mali ang ating pong intindi. Kasama na po ako doon. Sabi diyan, in the last days po ito, no? Referring to the last days kasi yung sa Matthew 24, ang paksa dito ay yung second coming. Ang sabi po ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, for many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Now, ang naging interpretation po natin dyan, pangkaraniwan is, may mga tao na lilitaw at sasabihin sila yung Messiah, sila yung Christ. Pero come to think of it, ito po ay panahon ni Jesus Christ. At ang sabi niya rito, for many will come in my name, sa kanyang pangalan, claiming I am the Christ and will deceive many. Pakinggan niyo pong maigi yan. For many will come in my name, claiming I am the Christ. Now, history will tell us, mga kapatid, na hindi naman po ganun karami yung tao na sila ay nagkiklaim na sila yung Christ, na nagkiklaim sila yung Jesus Christ. May pa ilan-ilan po na nagsasabi sila yung Messiah, sila yung Savior, sila yung Christ. May pa ilan-ilan pero hindi po marami yan. Pero ang sabi ni Jesus Christ dito, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. So ang sinasabi po ni Jesus Christ dito, marami po, no, na darating at sasabihin nila na si Jesus Christ na si Jesus ang Christ. At maliligaw nila ang marami. So ibig sabihin, ito po yung mga tao na nagsasabi na si Jesus Christ ay Savior, na si Jesus Christ ay Messiah. Pero marami silang maililigaw. Okay, ulitin ko po hindi po ang ibig sabihin niyan ay maraming mga tao na darating at magsasabing sila yung Messiah, sila yung tagapagligtas. Kundi ang ibig sabihin po niyan, maraming mga tao ang kikilala talaga na si Jesus Christ ay Messiah, na si Jesus Christ ay Savior, na si Jesus ay siya ang Christ. Pero marami silang maililigaw and will deceive many. So kaya pag tinignan ho natin dito, hindi tayo exempted dito. Dahil tayo po naniniwala na si Jesus Christ, siya yung Christ. And marami yung mga religious group ang naniniwala na si Jesus Christ ay Christ. Naniniwala na si Jesus Christ ang Savior. And yet, marami ho silang naililigaw, marami ho silang nadideceive na mga tao. Kaya, ito po yung may parallel verse natin dito, yung Matthew 7:22. Ang sabi diyan, many, yan, same Greek word do sa kanina pong binanggit natin. Sinabi dito, for many will come in my name. Now, tingnan natin yung Matthew 7:22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And perform many miracles? Di ba? So, ibig sabihin po, na kung sila ay nagpo-prophesy, no, in the name of Jesus,
they believe na si Jesus Christ, siya yung Christ. And sila po ay tumatawag kay Jesus Christ na Lord, Lord. Sila po yung mga nagda-drive out ng demons in the name of Christ because they believe that Jesus is the Christ. And they perform many miracles. Pero verse 23, ang sabi po, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers, workers of lawlessness. Pag sinabi po nating lawlessness, mga kapatid, ibig sabihin nito, hindi nila sinusunod kung ano yung nasa law, nasa Torah. Kaya lawlessness. No? Yun po. So ibig sabihin, meron pong possibility talaga na even mga Christian churches can deceive people, can deceive many. No? So, in Matthew 7:24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Now, again, ulitin ko po. Sabi ni Jesus Christ, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice. Ano po yung ipinangaral ba ni Jesus Christ? Ano yung sinasabi niyang words of mine? These words of mine. Pag tiningnan ho natin, sinuri nating mabuti, wala hong ibang ipinangaral ang Panginoong Yesus, kundi po ang Torah. In-expound niya ito. Ang Torah ang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, if these words of mine, which is the Torah na tinuro niya, put them into practice, sabi niya rito, ay katulad daw ng isang wise man who built his house on the rock. Kaya sabi niya, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. So it's either po, ang isang tao ay sinadya niyang magturo siya ng mali or hindi niya sinasadya pero hindi niya alam. At dahil doon, siya po ay nakapangliligaw ng tao. No? Kaya watch out for false prophets. Naku, 9:30 na po mga kapatid. Kaya pansamantala dito ko na lang po muna tatapusin. Ito po ay sa Jeremiah 23:21-22. Basahin nyo na lang po at ayoko pong i-violate ang time ninyo. Kaya dito na lang po ako magtatapos mga kapatid, but I guess I have made myself clear, no, na maging mapanuri po tayo sa ating mga pinapakinggan, sa ating mga binabasa, and let us stick to the Word of God. At tayo po ay magsasara sa panalangin. Pangunahan po tayo ni Ate Kat.